Makalipas ang kalahating oras, ang larangan ng digmaan ay lalong naging matindi. Sa madilim at makulimlim na kalangitan, dumagundong ang kulog at patuloy na bumubuhos ang acid rain. Sinindihan ng patuloy na kidlat, ang mga nasasakupan na Rong, Steele at Skimid ay mabangis na lumaban. Sa loob ng kalahating oras na ito, personal na pinangunahan ni Shaon ang mga lalaki ng pamilya Rong. Dagdag pa sa katotohanan na mayroon silang kalamangan sa mga numero at armas, ang panig ng Rong ay hindi mapigilan. Ang mga nasasakupan sa ilalim ng Jordan, Jamie, Lota at iba pa ay natalo at sunod-sunod na pinatay. Sa kasalukuyan, wala pang 100 lalaki ang nagpoprotekta sa Jordan. Pagod na si Shaon sa pagpatay. Agad niyang inutusan si Ban Luming, i-activate ang buhawi at tangayin ang mga taong ito sa hangin. Ang buhawi ay ginawang isang karaniwang sandata ng pamilya Rong. Para itong pistolang kanyon, handang gamitin anumang oras. Isang malakas na buhawi ang tumama sa huling grupo ng mga lalaki na nagpoprotekta sa Jordan sa hangin. Lahat sila ay elite sa mga elite. Siyempre, dahil sa hindi makontrol na buhawi, natanggay din ang ilan sa mga subordinate ng pamilya Rong. Gayunpaman, hindi na apektuhan ng buhawi sina Jordan, Lota at ang iba pang nasa likuran, gayon din si Shaon at ang kanyang pangunahing koponan. Ang buhawi na ito ay naging sandata. Ito ay hindi na lamang isang natural na kababalaghan. Sa katunayan, ngayong nabuo na ang buhawi, ang iba ay nakakalakad sa ilalim nito nang hindi naapektuhan. Para itong bala na pinaputok na at nakabaon sa dingding. Hindi na ito mapanganib. Sa sandaling ito, nakita ni Jordan at Shaon ang isa't isa mula sa malayo. Hi! Ngumiti ng matamis si Shaon. Sa sandaling ito, ang pamilya House ay nagpadala ng hindi mabilang na mga drone upang mangalap ng footage ng pagsubaybay. Ang mga drone na ipinadala dati, maging ang mga nakaw, ay binaril lahat sa walang awa na larangang ito. Sa pagtingin sa pinakabagong mga larawan, si Dieter at ang iba pa ay nasasabi. Hahaha, ang pamilya Rong ay talagang makapangyarihan. Nakamit na nila ang isang napakalaking tagumpay. Si Jordan ay tiyak na mapapahamak. Hindi siya makakatakas. Malapit na siyang bitayin ni Chairman Rong. Nakita ni Dieter na daan-daang tao ang natangay sa ere. Nawala ni Jordan ang lahat ng lalaking nagpoprotekta sa kanya. Nasa tabi niya lang sina Jamie, Lota at Jeng Seking. Hindi maprotektahan ng mga taong ito ang Jordan. Sa sandaling ito, unti-unting nagising si Jeng Anli. Nang magising siya at makita ang larangan ng digmaan sa malaking screen, agad siyang nag-alala. Seking! Si Seking ay nasa larangan ng digmaan. Nagmamadaling lumapit si Dieter at sinabing, Madam Jeng, pasensya na sa pag-knockout ko sa iyo kanina. Ulitin ko. Ang babaeng Amerikano sa larangan ng digmaan ngayon ay hindi mo anak, Seking. Bang! Sinuntok ni Jeng Anli si Dieter sa mukha at galit na sinabi, nakikilala ko na ang sarili kong anak. Hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin. Sino ka sa tingin mo? Galit na galit si Mia, matanda, anong karapatan mong saktan ang tatay ko? Inabot ni Dieter at sinenyasan si Mia na kumalma. Wala siyang pakialam na suntukin siya ni Madam Jeng na noon pa niya hinahangaan. Sinabi ni Dieter, Madam Jeng, hindi mahalaga kahit na sa tingin mo ay anak mo siya. Gusto lang patayin ni Chairman Rong si Jordan. Hindi niya gagawin ang iyong anak. Ginagarantiya ko ito. Sa kasalukuyang sitwasyon, huli na ang lahat para ipadala ni Jeng Anli ang sinuman upang iligtas sila. Sa lakas ng pamilya Rong at pagiging mapagpasyahan ni Rong Bailon, tiyak na papatayin niya ang lahat ng wala pang 1 minuto. Mas mabuti pang gaya ng sinabi mo. Sinamaan ng tingin ni Jeng Anli si Dieter. Sa larangan ng digmaan, pinangunahan ni Shaon si Ban Luming at ang iba pa patungo sa Jordan at sa kanyang grupo. Umuulan pa rin at dumadagundong pa rin ang kulog. Ngunit sa sandaling ito, tila walang nakakarinig. Halos lahat ng nasa gilid ni Jordan ay tila nagyelo sa pwesto. Damnit, mamamatay na ba ako dito ngayon? Nakakalungkot. Napakaraming babae na ang nakalaro ko sa buhay ko, pero wala akong naging anak. Hindi ko maipapasa ngayon ang magagandang genes ko. Nagsisi si Jamie. Minsan nang namatay si Jeng Seking, kaya hindi siya masyadong natakot. Si Lota naman, mas nag-aalala siya para kay Jordan. Si Jordan ay isang Diyos. Hindi siya dapat mamatay. Sing 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 sing. Nakatanggap si Jordan ng tawag mula kay Salvatore. Pinindot ni Jordan ang sing-sing sa kanang daliri at sinagot ang tawag.
Iniulat ni Salvatore. Guro, may nakita akong lapida sa pasukan ng liblib na bayan. Nakasulat dito, nakahiga si Shaun Handley. Master, patay na ang Wii-starred na si Shaun. Hahaha. Espesyal ko pangang hinukay ang kabaong niya at binuksan para tingnan. Katawan talaga ni Shaun ang nasa loob. Nakapreserve ang bangkay sa kung anong high-tech na freezer. Sinipa ko ito ng 2 beses, pero walang reaksyon. Dapat patay na siya. Biglang ngumisi si Jordan. Alam niya na ang taong namatay ay hindi ang totoong Shaun, kundi si Rong Bailon. Ang Rong Bailon sa harap niya ay ang tunay na Shaun. Nakakahulugan iyon na matagumpay na napalitan ng isip ni Shaun si Rong Bailon. Nakakatakot, napakalakas. Talagang nagtagumpay si Shaun. Taos puso namang hinangaan ni Jordan si Shaun sa pagtupad ng isang imposibleng gawain. Si Rong Bailon ang may pinakamataas na katayuan sa mundo at ang pinakamahirap pakitunguhan. Isipin na si Shaun ay talagang matagumpay na nahuli si Rong Bailon at ipinagpalit ang isip sa kanya nang hindi natuklasan ng iba pang pamilya ng Rong. Masyado siyang makapangyarihan. Maging si Jordan ay hindi lubos na nagtitiwala na magagawa ang ganoong bagay. Actually, hinala na ni Jordan na nagtagumpay si Shaun. Sa katunayan, umaasa si Jordan. Ito ay dahil maaaring hindi makayanan ni Jordan si Rong Bailon, ngunit kaya niyang harapin si Shaun. May ginawa si Jordan sa stabilizing agent na ginamit sa mind transplant procedure. Naglagay siya ng isang bagay na maaaring kontrolin ang isip ng pasyente, tulad ng ginintuang sumpa ng Monkey King sa headband. Kaya niyang gawing impyerno ang buhay niya. Hindi pa umaatake si Jordan dahil ayaw niyang kumilos ng padalos-dalos ng walang 100% na kumpirmasyon na sumailalim si Shaun sa mind transplant procedure. Kung may sakit sina Zheng Ziqing at Paris Gildon pero walang nangyari kay Shaun, baka ma-realize niya na pinakialaman ni Jordan ang mind transplant procedure. Noon, hindi na sumailalim si Shaun sa procedure. At hindi na magagamit ni Jordan si Shaun para kontrolin ang makapangyarihang pamilyang Rong. Ngayon, sigurado na si Jordan na siya ang lalabas sa wakas. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Jordan at agad na tinawagan si Professor Liam. Guro, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tanong ni Professor Liam. Ngumiti si Jordan. Panahon na para ipaalam sa kanila kung ano ang aming binabalak. Makinig sa aking mga tagubilin at maghanda upang i-activate ang aming gintong headband curse. Nakuha ko. Sa sandaling ito, si Shaun at ang iba pa ay dumaan na sa ilalim ng buhawi dala ang kanilang mga sandata at nakarating sa harap ng Jordan. Hawak ni Shaun ang isang talim na parang samurai sword. Ngunit hindi ito ordinaryong samurai sword. Isa itong laser weapon. Kaya niyang patayin si Jordan mula sa malayo. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa. Naglakad siya patungo sa Jordan at sinabing, ang Jordan ay gagawin kong magbago ang kulay ng mundo ngayon. Gagawin kong dumaloy ang dugo na parang mga ilog. Ilalabas ko ang lahat ng pinakaabanting armas sa mundo. Para lamang sa isang layunin, ang patayin ka. Huwag mong patayin si Jordan. Tumayo si Lota sa harap ni Jordan, pinoprotektahan siya ng kanyang maliit na frame. May balak din si Jemmy na lumaban hanggang kamatayan. Hawak niya ang isang laser sword at sinabi, ang aking nakababatang kapatid na lalaki, si Jordan, ay hindi magagapi. Kung hahakbang ka pa, ikaw ang mamamatay. Hindi naman sila sineseryoso ni Shaun. Hindi niya pinansin ang mga salita nila. Sa halip, sinabi ni Shaun kay Jordan, Jordan, lumapit ka at lumuhod sa harap ko. Hayaan mong ako mismo ang pugutan ng ulo mo. Ipapangako ko sa iyo na pagkatapos mong mamatay, maliligtas ko si Lota at ang iyong pangalawang kapatid. Spit! Lumuwa ng laway si Jemmy at nagmura. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sinabi ko na si Jordan ay isang Diyos-Diyosan. Siya ay walang talo. Alam mo ba kung gaano kalakas ang isang Diyos? Basahin mo man o hindi ang kama ngayong gabi, mahulaan ito ni Jordan sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata. Tumawa ng malakas si Shaun. Jordan, I believe your deity. Alam ko rin na mahuhulaan mo kung ano ang susunod na mangyayari. I look forward to it because if you get a vision now, makikita mo ang sarili mong lumuhod sa harapan ko at pinapatay ko. Pwede mong subukan kung hindi ka naniniwala sa akin. Gamit ang malalakas na sandata at malalakas na pisikal na puwersa, ang isang Diyos lamang ay hindi na sapat para matakot si Shaun. Sa sandaling ito, sa wakas ay gumawa ng kanyang hakbang si Jordan.
Marahan niyang itinulak si Lota sa tabi. Nagmamadaling sinabi ni Lota, "Jordan, huwag kang pumunta." Ngumiti si Jordan at hinalikan siya sa noo. Muli siyang humakbang pasulong. Pero hinawakan siya ni Jemmy. Umiling si Jemmy na may luha sa mga mata. "Huwag kang pumunta." Ang mga inapo ng pamilya Steele ay hinding-hindi bababa sa kanilang mga ulo. "Sa karamihan, mamamatay ako kasama mo ngayon." Sa sandaling ito, labis na naagrabyado si Jemmy. Siya at si Jordan ay mamamatay ng buong tapang dito ngayon. Pero anong ginagawa ng panganay nilang kapatid na si Jess? Hindi natupad ni Jesse ang kanyang tungkulin sa kanila bilang kanilang kuya. Tinanggal ni Jordan ang kamay ni Jemmy sa braso niya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, ang iyong pangatlong kapatid ay hindi matatalo." Dahil doon, hindi pinansin ni Jordan ang kanilang pagtutol at naglakad patungo kay Shaun. Si Dieter, Jeng Anli at ang iba pa sa kuta ay malapit ding nanonood sa eksenang ito. Hahaha, isusuko na ni Jordan ang sarili kay Chairman Rong. Tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Tapos na ang laban. Malaya na tayo. Masayang sigaw ni Dieter. Naiinis na ngumuso si Mia, "Yene, ito ba ang tinatawag na deti? Anong basura? Sayang ang ganoong makalangit na talento na mahulog sa mga kamay ng isang walang kwentang lalaki." Hindi napigilan ni Jeng Anli ang mapaiyak habang pinagmamasdan ang pangyayari. Jordan. Sa sandaling ito, hindi na niya tinitingnan si Jordan bilang ang mataas at makapangyarihang Diyos. Sa halip, nakita niya ito bilang ang gwapong batang lalaki na nagustuhan at tinutukso niya. Biglang nagalit si Jeng Anli. Bakit kailangang patayin ang bagong Diyos? Ang kanyang kakayahan ay lubos na makapagpapaunlad sa ating mga pamilya. Talagang hindi ako sang-ayon sa mga aksyon ni Chairman Rong. Tatawagan ko siya at pipigilan ko siyang gawin iyon. Nagmamadaling lumapit si Dieter at hinawakan ang kamay ni Jeng Anli. "Madam Jeng, huwag na po. Hindi maaasahan ang desisyon ni Chairman Rong. Kung magagalit ka sa kanya ngayon, hindi lang hindi mo matutulungan si Jordan, kundi makakaakit ka pa ng gulo." Kinasusuklaman ni Jeng Anli ang sarili dahil sa pagiging walang magawa. Itinaas niya ang kamay at muling sinampal si Dieter. Smack! Galit na galit si Mia, "Huwag mo nang ulitin ang tatay ko, matandang babae ka." Kinasusuklaman ni Jeng Anli ang sarili dahil hindi niya matulungan si Jordan. Nang marinig niya ang sinabi ni Mia, lumapit siya at sinampal din siya. Smack! Ah! Hindi inaasahan ni Mia na sasampalin siya ni Jeng Anli matapos niyang tamaan ang kanyang ama. "How dare you bully us?" Sinabi ni Jeng Anli, "Ito ang aking kuta. Maaari kitang patayin kung gusto ko." Hinawakan ni Mia ang pisngi niya, nakaramdam ng matinding galit. Nagmamadaling lumapit si Dieter para aliwin ang ipinagmamalaki niyang anak. "Kalimutan mo na, Mia, si Madam Jeng ang nakatatanda mo. Karapatan niya na disiplinahin ka." Malungkot na umupo si Mia sa kanyang upuan at nanunuya sa malamig na boses. "Yine, kahit anong galit mo, dead meat ang matandang kasintahan mo." Sa mabigat na puso, muling tiningnan ni Jeng Anli ang video sa big screen. Sa larangan ng digmaan, natawa si Shaun sa kasiyahan nang makita niyang naglalakad si Jordan na walang dalang armas. "Very good. Lumuhod. Kailangan kong makita kang mamatay ng sarili kong mga mata bago ako maging kalmado." Nakatitig si Jordan sa mga mata ni Shaun. Ang ibang bahagi ng Rong Bailon ay hindi magbubunyag ng anuman. Kamukhang kamukha niya ang totoong Rong Bailon. Pero iba ang tingin sa mga mata niya. Inihayag ng mga mata ang kaluluwa at iniisip ng isang tao. Ang mga mata ni Rong Bailon ay tiyak na sumasalamin sa kaluluwa ni Shaun. Napatingin si Jordan kay Shaun. "Hindi masama ang panggagaya mo kay Rong Bailon. Matagal ka nang nagsasanay, di ba?" Namutla ang mukha ni Shaun. Alam na ni Jordan ang tunay niyang pagkatao. Bagamat hindi pinangalanan ni Jordan si Shaun, kitang-kita ang implikasyon ng kanyang mga salita. Alam na ni Jordan na nagbago ang isip ni Shaun kay Rong Bailon. Saglit na natigilan si Shaun bago tumawa ng malakas. "Hahaha, minsan, walang kwenta kahit marami kang alam. Nakatadhana kang mamatay ngayon." Kinuha ni Shaun ang kanyang espada at sinabi kay Jordan. "Hindi ka lumuluhod. Mukhang balak mong mamatay ng nakatayo." Sagot naman ni Jordan. "Sa pagitan nating dalawa, isa lang ang kailangang lumuhod." Mumuso si Shaun. Tulad ng inaasahan sa isang Diyos-Diyosan. Kahit na humarap sa nalalapit na kamatayan, ang yabang mo pa rin.
Sige, ihahatid na kita. Nanginginig si Sean sa tuwa. Marami na siyang napatay sa buhay niya. Ngunit ito ang unang pagkakataon na papatayin niya ang isang Diyos. Matapos patayin si Deity Jordan, si Sean ay matatag na mairaranggo bilang nangungunang tao sa mundo. Wala nang banta sa kanyang kapangyarihan. Itinaas ni Sean ang kanyang espada at inihampas ito kay Jordan. Hindi. Sinubukan ni Lota na sumugod, ngunit pinigilan siya ni Jeng Seking. Walang nagawa si Jordan. Tinapik lang niya ang singsing sa kanang kamay. Isang mensahe ito kay Professor Liam. Maaari na niyang i-activate ang Golden Headband Curse. Habang iniisip ng lahat na papatayin si Jordan, biglang dumulas ang espada ni Sean sa kamay niya at nahulog sa lupa. Nakaramdam si Sean ng matinding sakit sa kanyang ulo. Anong mali? Anong nangyari? Chairman Rong, bakit mo ibinaba ang espada? Mukhang hindi siya komportable. Ano ang ginawa ni Jordan sa kanya? Ngunit malinaw na wala siyang armas. Si Deiter at ang iba pa ay labis na nagulat nang makita ang pag-unlad na ito. Master Rong, may problema ba? Nagmamadaling sumulong si Ban Luming at nag-aalalang nagtanong. Tumigil sandali si Sean at napagtanto niyang unti-unting nawawala ang sakit sa kanyang ulo. Akala niya ay minor side effect lang iyon dahil hindi pa lubusang sumanib ang isip niya sa bagong katawan na ito. Ayos lang ako. Pinulot muli ni Sean ang espada at nilaslas si Jordan. Nanatiling nakatayo doon si Jordan, hindi kumikibo. Akmang laslasin na naman ni Sean si Jordan, biglang sumakit ang utak niya. Hindi lang siya. Sa likod ng Jordan, si Jeng Seking ay nasa sobrang sakit kaya itinapon niya ang kanyang mga ipininta at napabuntong hininga. Thud! Lumuhod si Sean sa harap ni Jordan sa sakit. Sakuta! Tuluyan na ngang natigilan sina Deiter at Jeng Anli nang makita nila ito. Nagulat si Deiter, "Oh my God, may nakikita ba ako?" Si Chairman Rong ay lumuluhod kay Jordan. Ano ang nangyayari? Nagulat din si Jeng Anli. Malabo kong nakitang gumagalaw ang mga kamay ni Jordan. Alam ba niya ang mga spelling gaya ni Sean? Sina Sean at Jordan ay parehong Amerikano. Nauna nang napatunayan ni Sean na alam niya ang ilang sinaunang spell na hindi maipaliwanag ng siyensya. Bilang karagdagan, si Jordan ay isang Diyos. Posibleng mayroon siyang mga pamamaraan tulad ng kay Sean o mas makapangyarihan pa. Sa larangan ng digmaan. Sa sobrang sakit ni Sean ay napahawak siya sa kanyang ulo gamit ang kanyang mga kamay. Inihagis na niya ang kanyang laser sword sa lupa. Kakaiba, hindi lang si Sean ang nasasaktan. Nasa sakit din si Jeng Seking. Sa totoo lang, sa sandaling ito, hindi lang sina Sean at Jeng Seking ang may sakit. Si Paris Gildon at ang lahat na sumailalim sa mind transplant procedure noon ay nasa paghihirap. Ito ay dahil ang stabilizer na binago ni Jordan ay ginamit para sa lahat na sumailalim sa pamamaraan. Dahil dito, lahat ng sumailalim sa mind transplant procedure ay otomatikong naapektuhan ng New Golden Headband Curse. Lahat ay makakaramdam ng sakit kapag i-activate ito ni Professor Liam. Seking, anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Lota. Ngunit umiling lang si Jeng Seking. Hindi ko alam kung anong meron. Sumasakit ang ulo ko ng walang dahilan. Sa larangang ito ng digmaan, walang nagmamalasakit kung masakit ang ulo ni Jeng Seking o wala. Nakatuon ang atensyon ng lahat kay Sean. Napatingin si Jordan kay Sean na nakaluhod sa harapan niya. Sinabi ko na isa lang sa atin ang dapat lumuhod. Yumuko si Jordan at tinanong si Sean sa malambing na boses. Sean, alam mo ba ang kasabihang, ang mantis stalks ang sikada, hindi alam ang oriole sa likod nito. Sa wakas ay humupa na ang sakit ng ulo ni Sean, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Jordan, parang sasabog ang kanyang isip. Ang mantis stalks ang sikada, hindi alam ng oriole sa likod. Hindi ba ito ang gusto niyang sabihin kay Rong Bailon dati? Magaling magskema si Sean. Siya ang palaging nakikinabang ng palihim sa isang sitwasyon. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Jordan, biglang naunawaan ni Sean na kanina pa siya sinusubaybayan ni Jordan, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon na sunggaban siya. Ano? Anong ginawa mo sa akin? Takot na tanong ni Sean. Lumapit si Jordan sa tenga ni Sean at sinabi sa kanya ang totoo. Nagdagdag ako ng isang bagay sa stabilizer na ginamit para sa pamamaraan ng mind transplant.
Ang iyong buhay at kamatayan ay ganap na nasa ilalim ng aking kontrol. Ano? Natigilan si Sean. Napakamaingat niyang tao. Naghintay siya ng napakaraming ibang tao na sumailalim muna sa pamamaraan upang kumpirmahin na sila ay maayos bago ito gawin mismo. Hindi niya akalain na napakagaling ni Jordan sa pag-aayos at pagiging matyaga. Nakontrol ni Jordan si Paris Gildon at ang iba pa, ngunit wala siyang nagawa. Naghintay siya hanggang makumpleto ni Sean at Rong Bailon ang pamamaraan. Sa sandaling ito, alam ni Sean na tapos na ang kanyang buhay. Siya ay nakatadhana na maging puppet ni Jordan. Kahit na pinatay ni Sean si Jordan ngayon, wala itong silbi. Ang taong humahawak sa aktwal na mga kontrol ay malinaw na wala. Sinabi ni Jordan kay Sean, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Ang una ay ang mamatay kasama ko. Malinaw kong masasabi sa iyo na ikaw ay tiyak na mamamatay bago ako. Bukod dito, magkakaroon ka ng hating ulo at mamamatay ng napakasakit. At saka, pagkatapos mong mamatay, baka hindi ako mamatay. Mayroon akong kakayahan ng isang Diyos-Diyosan at kayang iwasan ang iyong mga pag-atake. Ang pangalawa ay ang maging aking puppet mula ngayon. Ikaw, ang numero 1 tao sa mundo, Chairman Rong, ay ganap na susunod sa aking mga utos. Ikaw ang pumili. With that, itinuwid ni Jordan ang kanyang gulugod. Para naman kay Sean, nakaluhod pa rin siya sa lupa, puno ng sakit, kawalan ng magawa at panghihinayang ang kanyang ekspresyon. Hindi pa nakita ni Banluming ang kanyang amo sa ganitong kahabag-habag na kalagayan. Galit na galit, tinutok niya ang baril kay Jordan at galit na sinabi, "Ye start, kasuklam-suklam kang punk. Gumagamit ka ba ng madumi, dark spell na ganyan? Demonyo, Sean? Paano ka maglakas loob na gumamit ng mga ganitong pamamaraan kay Master Rong? Babarilin kita." Si Banluming ay hindi isang lalaking mahilig magbiro. Babarilin niya talaga si Jordan. Gayunpaman, hindi nagpanik si Jordan. Hindi dahil sa hindi siya takot sa baril, kundi dahil nakita niyang gumagalaw na si Sean. Bumangon si Sean sa lupa, pinulot ang espada, at nilaslas si Banluming hanggang sa mamatay. Nagkagulo ang larangan ng digmaan. Nagulat ang lahat. Pinatay ni Rong Bailon ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang aide, si Banluming. Naguguluhan din si Dieter at ang iba pa sa kastilyo. Hindi nila naiintindihan kung bakit gagawin ito ni Rong Bailon. Hindi nila alam na mula sa sandaling ito, ang numero 1 tao sa mundo, si Rong Bailon, ay magiging puppet ni Jordan. Tumingin si Jordan sa bangkay ni Banluming at mumiti. Alam niyang pinili ni Sean ang pangalawang opsyon. Si Sean ay isang matalinong tao. Hinding-hindi niya pipiliing mamatay. Tiyak na pipiliin niya ang pangalawang pagpipilian. Master Rong, bakit? Bakit mo pinatay si Engeban? Ang mga nasasakupan ni Rong Bailon ay napakalito. Galit na sabi ni Sean, ang Wizard na si Banluming ay nangahas na maging walang galang sa Diyos. Karapat-dapat siyang mamatay. Sa totoo lang, binalak na ni Sean na patayin si Banluming dahil siya ang pinagkakatiwalaang aide ni Rong Bailon. Siya ang pinakamalamang na tao na napagtanto na ang kasalukuyang Rong Bailon ay talagang si Sean. Sa makatuwid, napakadelikado na panatilihing nasa tabi niya si Banluming. At ngayon ay isang magandang pagkakataon para patayin siya. Utos ni Sean. Itigil ang buhawi. Pinindot ng kanyang subordinate ang controller. Daan-daang tao na nasuspinde sa kalangitan ang nahulog sa lupa. Bumalik sila sa kani-kanilang kampo. Lumuhod muli si Sean kay Jordan sa harap mismo ng lahat. Lahat mula sa pamilya Rong, lumuhod kasama ko, sigaw ni Sean. Natigilan ang daan-daang tao sa likod ni Sean. Ang taong pinaghirapan nilang subukan at sirain ay nasa harapan na nila, ngunit kailangan nilang lumuhod sa kanya. Gayunpaman, nang makitang nakaluhod ang kanilang amo, paano sila mangangahas na tumanggi? Lumuhod sa harap ni Deity Jordan. Lahat ay lumuhod sa lupa at humarap kay Jordan. Natulala si Lota, Jemmy, Jeng Siking at ang iba pa. Paano yon? Jordan, paano niya nagawa? Isang segundo ang nakalipas, naisip ni Lota na tiyak na mamamatay si Jordan. Ngayon, lahat ay sumuko na sa kanya. At mukhang walang nagawa si Jordan. Nang makita ito ni Jemmy, tumawa siya ng malakas. Hahaha, invincible talaga si Jordan. Hindi ako nagkamali. Samantala, sa kuta. Ang mag-amang house duo ay nanlumo nang makita nila ang eksenang ito. Maputla ang mukha ni Dieter habang hindi makapaniwalang nakatingin sa surveillance footage.
Bakit ito nangyayari? Bakit lahat ng miyembro ng pamilya Rong ay lumuluhod kay Jordan? Lahat ba sila ay nagpasakop sa kanya? Wala si Dieter sa eksena, kaya malabong imahe lang ang nakikita niya. Hindi niya marinig ang nangyari. Paano ito naging posible? Hindi niya lang maintindihan. Ilang segundo lang ang nakalipas, gustong patayin ni Rong Bailon si Jordan. Ngunit sa sumunod na segundo, pinangunahan niya ang buong pamilya Rong na yumuko kay Jordan. Ang kanyang magandang anak na babae, si Mia, ay nabalisa din at hinila niya ang braso ni Dieter. Daddy, anong gagawin natin? Mukhang nagsanib puwersa sina Jordan at Chairman Rong. Dahil niloko natin si Jordan na umalis, pagbalik niya, siguradong hindi niya tayo bibitawan. Alam ng mag-ama na dahil tumigil na sa pag-aaway sina Jordan at Rong Bailon, tiyak na susunod nilang target ang pamilya House. Smack! Sinampal ni Dieter ang sarili. Napakagulo ng ulo ko. Ginawa ko talaga ang bagay na yon sa isang Diyos. Halos kaagad, lumuhod si Dieter sa harap ni Jeng Anli at niyakap ang kanyang guya. Humingi siya ng tulong. Madam Jeng, mangyaring iligtas ako at si Mia. Hindi napigilan ni Jeng Anli na sipain si Dieter sa mukha. Galit na galit siya. Iligtas mo kayong dalawa. Ni hindi ko nga alam kung paano ililigtas ang sarili ko. Akin ang kuta na ito. Niloko mo si Jordan na umalis at tinanggihan mo siyang pabalikin. Baka isipin niya nakasabwat kita. Baka mapatay pa niya ako pagbalik niya. Nagsisi si Jeng Anli. Hindi niya talaga gustong saktan si Jordan, ngunit hindi rin niya sinubukang protektahan ito. Nang sabihin ni Dieter na kailangan niyang gumawa ng paraan para makaalis si Jordan, hindi sinubukan ni Jeng Anli ang lahat para pigilan siya. Bagamat mayroon siyang damdamin para kay Jordan, likas na makasarili ang mga tao. Ayaw niyang manatiling makulong sa kuta kasama niya ng ilang dekada o mamatay dito kasama niya. Sabi ni Dieter, talagang babalik sila sa kastilyo mamaya. Madam Jeng, huwag mong buksan ang pinto. Hindi napigilan ni Jeng Anli ang muling sampal kay Dieter. Gusto mong ulitin ko ang parehong pagkakamali. Mamaya, ako ang magkukusa na buksan ang pinto ng kuta para salubungin sina Daddy Jordan at Chairman Rong. Hahayaan ko rin silang makitungo sa akin ayon sa gusto nila. Nagpanik si Mia, hindi, Madam Jeng, hindi mo nilinlang si Daddy Jordan, pero ginawa ko. Pagbalik ni Daddy Jordan, tiyak na papatayin niya ako. Habang nagsasalita si Mia, hindi niya napigilang umiyak. Tiningnan ni Jeng Anli si Mia na may pang-aalipusta. Napakaganda mo, ngunit ang puso mo ay napakabagsik. Paulit-ulit mong sinasabi na hindi karapat-dapat si Jordan sa kakayahan ng isang Diyos at siya ay basura. Mia, dapat mong pagbayaran ang iyong kamangmangan. Sobrang new. Nagsimulang umiyak si Mia. Tinapik ni Dieter ang ulo ni Mia, darling, huwag kang matakot. Maganda ka kaya hindi ka papatay ni Daddy Jordan. Ngayon makinig ka sa akin. Pumunta ka sa kwarto mo at maghubad ka. Si Mia ay palaging narcissistic, ngunit nawalan na siya ng tiwala sa kanyang hitsura. Will it work? Natatakot ako na hindi man lang ako tingnan ni Daddy Jordan. Daddy, umalis muna tayo sa lugar na ito bago siya bumalik. Yumeling si Dieter. Umalis ka na? Kung si Jordan lang o si Chairman Rong, may pagkakataon pa tayong makatakas. Pero ngayon, si Chairman Rong ay tuluyan ng sumuko kay Jordan. Magkampi silang dalawa. Malaki ang mundo pero wala na tayong mapagtataguan. Pumayag naman si Jeng Anli. Kahit saan ka tumakas, tiyak na mahahanap ka ni Jordan. At habang tumatakbo ka, mas hindi ka niya bibitawan. Sinabi ni Dieter, tama si Madam Jeng. Ang tanging solusyon lang natin ay harapin ang problemang ito at humingi ng awa sa kanya. Patuloy sa pag-iyak si Mia, hindi makikinig si Jordan. Papatayin niya ako. Ayokong mamatay. Gusto kong tumakas Hinawakan ni Dieter ang balingkinitang braso ni Mia. Mia, hindi magbibiro si Daddy tungkol sa buhay mo. Bagamat ang pamilya House ay hindi nakabuo ng anumang armas na nakakasira ng lupa, nangangahas akong sabihin na walang mas mahusay kaysa sa amin sa pag-eavesdropping. Minsan, ang impormasyon ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa armas, pera, katayuan at teknolohiya. Nagulat si Jeng Anli. Talagang minaliit niya si Dieter. Si Dieter ay pinuno pa rin ng isang lihim na pamilya. Kahit na siya ay kumilos sa isang napakababa at maliit na paraan, mayroon pa rin siyang hindi maarok na lalim.
Nagtanong si Jeng Anli, Dieter, mayroon ka bang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon na makakatulong kay Mia na makuha ang kapatawaran ni Jordan? Ngumiti si Dieter. Hindi ko magagarantya na mapapatawad natin siya, ngunit tiyak na magiging babae niya si Mia. Naniniwala si Jeng Anli na nananaginip lang si Dieter. Bago pa man sinaktan ni Mia si Jordan, hindi na niya ito gusto. Ngayon, ginamit ni Mia si Lota bilang pain para akitin si Jordan palabas. Muntik na niya itong patayin. Do you honestly think Jordan still sleep with her? Dieter, do you think Jordan is that kind of person? Mahiwagang umiti lang si Dieter. May paraan ako. Ipinapangako ko na tiyak na makikipagtalik si Jordan kay Mia sa kwarto at tatawagin niya itong asawa. Mia, may pagkakataon ka pang atakihin siya habang siya ay nasa kasiyahan. Maari na nating ibalik ang mga mesa. Excited si Mia talaga. Daddy, ang galing mo. Hinaplos ni Dieter ang buhok ni Mia. Mia, huwag kang mag-alala. Hinayaan kitang magsanay ng iba't ibang accent sa paglipas ng mga taon. Magiging maayos ka. Sa larangan ng digmaan, tiningnan ni Jordan ang daan-daang taong nakaluhod sa kanya. Sobrang na-enjoy niya ang sandaling ito. Ito rin ang dahilan kung bakit hinihintay niya si Shaun na makipagpalitan ng isip kay Rong Bailon bago ihayag ang kanyang sarili. Sa kasalukuyang lakas ni Jordan, magiging mahirap at mapanganib para sa kanya na direktang harapin si Rong Bailon upang malaman ang mga lihim ng pamilya Rong Bailon. Gayunpaman, napakasama ni Shaun at nag-aral ng Rong Bailon sa loob ng ilang dekada. Hindi direktang makokontrol ni Jordan ang pamilya Rong sa pamamagitan ng paggamit kay Shaun. Ngayon, ang pamilya Rong, ang pinakamakapangyarihan sa mundo, ay nasa ilalim ng tanging kontrol ni Jordan. Sa wakas ay malalaman na ni Jordan kung anong uri ng mga lihim na nakakatakot sa langit ang mayroon ang pamilya Rong. Rong Bailon, bumangon ka na. Hindi inilantad ni Jordan ang pagkakakilanlan ni Shaun. Sa halip, tinawag niya siya bilang Rong Bailon. Magpapakita siya ng magandang palabas kasama si Shaun at huhukayin ang lahat ng mahahalagang sikreto ng pamilya Rong. Salamat, Deity. Nagsimulang tumayo ang lahat matapos sabihin ang kanilang pasasalamat kay Jordan. Sa sandaling ito, nang makitang sumuko na ang buong pamilya Rong kay Jordan, lumapit si Jamie at sinuntok si Shaun sa ilong. Mayabang kang ni-start. Bang! Agad na dumugo ang ilong ni Shaun. Dati, sa kanlurang sikretong base ng China, si Jamie ay gumamit ng laser cannon para pasabugin si Rong Bailon sa mahabang panahon, ngunit hindi niya ito nagawang saktan. Nagbigay ito sa kanya ng malalim na pakiramdam ng pagkatalo. Ngayon lang, nang magyabang ang mga lalaki ng pamilya Rong, naisip ni Jamie na mamamatay siya sa kanilang mga kamay. Ngayong nangunguna na si Jordan, natural na kailangang ilabas ni Jamie ang kanyang galit kay Rong Bailon. Inis na inis si Shaun. Wala siyang reklamo tungkol sa pagbugbog ni Jordan. Pagkatapos ng lahat, si Jordan ay isang Diyos. Pero ordinaryong playboy lang si Jamie. Anong karapatan niyang suntukin siya? Naalala rin ni Jordan ang reputasyon ni Rong Bailon. Jamie, tama na. Napakaraming subordinates ni Chairman Rong dito. Iwanan mo siya ng kaunting dignidad. Ang mga nasasakupan ni Rong Bailon ay dapat mayroong 100 tandang pananong sa kanilang isipan. Bakit biglang nagpasakop ang amo nila kay Jordan? Kung pinayagan ni Rong Bailon si Jamie na bugbugin siya, maaaring maghinala talaga ang mga taong ito kung ang kanilang amo ang tunay. Hindi pa rin alam ni Jordan ang mga sikreto ng pamilya Rong. Hindi niya maaaring ipaalam sa mga sakop ng pamilyang Rong ang katotohanan sa likod ng pagkakakilanlan ni Rong Bailon. Pinunasan ni Shaun ang dugo sa ilong, magalang na tumingin kay Jordan. Deity Jordan, saan mo balak pumunta ngayon? Bibisita ka ba sa tirahan ng pamilya Rong? Sabi ni Jordan, hindi nagmamadali. Samahan mo muna ako sa underground fort ni Madam Jeng. Gusto kong pumatay ng 2 tao. Nagalit si Jamie nang maalala niya sina Dieter at Mia, let's go at patayin ang 2 Wizard na yan. Sila ang pinaka-nakakadiri na 2 mukha na nakilala ko. Sa simula, patuloy na tinawag ni Dieter si Jordan na isang Diyos, na nagsasabi na siya ay ganap na magpapasakop sa kanya. Inalok pa niya ang kanyang mahal na anak. Gayunpaman, pagkatapos malaman ni Dieter na gustong patayin ni Chairman Rong si Jordan, at natumanggi si Jordan na harapin si Chairman Rong ng direkta, lumipat si Dieter ng mga alyansa kay Chairman Rong. Ang lalaki ay ganap na 2 mukha. Susundan niya ang sinumang mukhang mas malakas sa oras na yon. Tungkol naman kay Jordan,
alam na niyang hindi mapagkakatiwalaan si Dieter. Ang higit na ikinadismaya niya ay handa silang mag-anak na gamitin si Lota bilang pain para lang makaalis si Jordan. Gustong ipaghiganti ni Jordan si Lota. Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Lota, "Tara na, hahanap ako ng hustisya para sa'yo." Naglakad ang lahat patungo sa kuta. Akala nila ay walang maglalakas loob na magbukas ng tarangkahan ng kuta para sa kanila, o kaya naman ay susubukang pigilan sila ng mga nasasakupan ng pamilya House o Jeng. Gayunpaman, hindi ito nangyari. Si Jordan at ang iba ay dumiretso sa pasukan ng kuta. Pagdating nila sa entrance, nakaluhod na si Jeng Anli doon. "Mommy!" Tumakbo si Jeng Siking kay Jeng Anli. Nang makita ni Jeng Anli si Paris Gildon na tumatakbo, sa wakas ay tinanggap niya na ang babaeng Amerikanong ito ay tunay niyang biological na anak. Niyakap niya si Jeng Siking at napaiyak silang dalawa. "Baby, are you okay?" "I'm sorry. Hindi ka naprotektahan ni Mommy ng maayos at muntik ka nang mamatay." Patuloy na sinisisi ni Jeng Anli ang sarili. Naniwala si Jeng Siking sa kanyang ina. Hinding-hindi tatabi ang kanyang ina at pagmasdan siyang nasa panganib. Lumuhod si Jeng Anli at tumingin kay Jordan. "Daddy Jordan, ako ang may-ari nitong kuta pero hindi ko alam kung kailan kayo umalis ni Lota at ang anak ko. Hindi ko rin alam na sinubukan niyong bumalik lahat pero tinanggihan. I deserve to die. Please punish me." Hawak pa rin ang kanyang mga painting, lumuhod si Jeng Siking at nagmakaawa kay Jordan. "Daddy Jordan, siguradong walang alam ang nanay ko. Kung alam niya, hindi niya babaliwalain ang mga tawag ko." Tumingin si Jordan kay Jeng Siking at hindi maiwasang mapasulyap sa kanyang mga painting. Parang may nakita siyang hindi nararapat. Inipon ang kanyang sarili, tumingin muli si Jordan kay Lota at naisip sa kanyang sarili, si Lota at si Jeng Siking ay talagang masungit. Anong klaseng kalokohan ang iginuhit nila ng pribado? Si Jeng Siking ay mabuting kaibigan ni Lota at si Jeng Anli ay ang kanyang matandang kasintahan. Walang intensyon si Jordan na parusahan siya. Sinabi ni Jordan, "Pumasok ka. Nandito ako para kitilin ang buhay ni Dieter House at ng kanyang anak na babae." Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Jordan ang lahat sa kuta. "Nasaan ang Wizard na yon, Dieter? Hindi ba siya masyadong mayabang bago ako umalis?" Sinuntok pa niya ako at tinutukan ako ng baril. "Lumabas ka, bugbugin kita hanggang mamatay." Galit na sigaw ni Jemmy. Hindi nagtagal, dumating ang lahat sa bulwagan at nakita si Dieter. Mukhang walang balak tumakas si Dieter. Wala man lang siyang kasamang bodyguard. Sa pagtutulungan ni na Jordan at Rong Bailon, wala itong kabuluhan kahit na may 1-0-0-0 bodyguard siya sa paligid niya. Nang makita ni Dieter si Jordan, lumuhod siya. "Daddy Jordan, nagkamali ako. Patawarin mo ako." Bang! Sinipa at sinuntok ni Jemmy si Dieter. "Patawarin kita. Pumunta sa impyerno at sabihin sa Diablo na patawarin ka." Gumapang si Dieter sa Jordan na namamaga ang mukha. Umiyak siya nang nagmamakaawa. "Daddy Jordan, inaamin ko na nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Nagtiwala ako sa maling tao. Ikaw ang pinakadakila, pinakamakapangyarihan at pinaka-invincible na pag-iral sa mundo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isinusumpa ko ang aking katapatan sa iyo." Naiinis si Jordan na nakatingin lang sa kanya. "Kung wala akong kakayahan, patay na ako ngayon. Sino ang magbibigay sa akin ng pagkakataon noon? Pinili mong pumanig kay Rong Bailon. Walang pangalawang pagkakataon. Chairman Rong, tulungan mo akong ayusin ang taong ito." Agad namang naglabas si Xiao ng isang espesyal na pistola at itinutok kay Dieter. "Sandali." Nagpatuloy si Dieter sa pagsusumamo. "Huwag mo akong patayin. Kapaki-pakinabang pa rin ako. Ang aming pamilya ay nakikinig sa mundo sa mga nakaraang taon. Nakalap kami ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Iligtas mo ang aking buhay. Ang aming nakalap na impormasyon ay tiyak na makakatulong sa iyo." Bang! Binaril at napatay ni Sean si Dieter. "Bakit kailangang malaman ng Daddy Jordan ang impormasyong nakalap mo? Alam na niya ang lahat." Ang tanga! Nakaramdam din si Sean ng disgusto kay Dieter. Talagang hindi interesado si Jordan sa pagtatago ng impormasyon ni Dieter. Interesado lamang siya sa sikreto ng pamilya Rong at si Dieter ay walang anumang impormasyon tungkol doon. Anyway, makukuha ni Jordan ang mga sikreto sa pamamagitan ni Sean.
Matapos patayin si Dieter, ang susunod na target ay si Mia. Si Mia ang direktang nanloko kay Jordan sa pag-akit kay Lota palabas ng kuta na muntik nang magdulot ng kanyang kamatayan. Ang makasalanang babaeng iyon. Nasaan si Mia? Tanong ni Jordan. Sagot ni Jeng Anli, nasa kwarto niya. Sabi ni Jordan, wala siyang lakas ng loob na lumabas. Don't tell me nagbigti na siya sa kwarto niya. Bang! Agad na dumugo ang ilong ni Shaun. Dati, sa kanlurang sikretong base ng China, si Jemmy ay gumamit ng laser cannon para pasabugin si Rong Bailun sa mahabang panahon, ngunit hindi niya ito nagawang saktan. Nagbigay ito sa kanya ng malalim na pakiramdam ng pagkatalo. Ngayon lang, nang magyabang ang mga lalaki ng pamilya Rong, naisip ni Jemmy na mamamatay siya sa kanilang mga kamay. Ngayong nangunguna na si Jordan, natural na kailangang ilabas ni Jemmy ang kanyang galit kay Rong Bailun. Inis na inis si Shaun. Wala siyang reklamo tungkol sa pagbugbog ni Jordan. Pagkatapos ng lahat, si Jordan ay isang Diyos. Pero ordinaryong playboy lang si Jemmy. Anong karapatan niyang suntukin siya? Naalala rin ni Jordan ang reputasyon ni Rong Bailun. Jemmy, tama na. Napakaraming subordinates ni Chairman Rong dito. Iwanan mo siya ng kaunting dignidad. Ang mga nasasakupan ni Rong Bailun ay dapat mayroong 100 tandang pananong sa kanilang isipan. Bakit biglang nagpasakop ang amo nila kay Jordan? Kung pinayagan ni Rong Bailun si Jemmy na bugbugin siya, maaaring maghinala talaga ang mga taong ito kung ang kanilang amo ang tunay. Hindi pa rin alam ni Jordan ang mga sikreto ng pamilya Rong. Hindi niya maaaring ipaalam sa mga sakop ng pamilyang Rong ang katotohanan sa likod ng pagkakakilanlan ni Rong Bailun. Pinunasan ni Shaun ang dugo sa ilong, magalang na tumingin kay Jordan. Deti Jordan, saan mo balak pumunta ngayon? Bibisita ka ba sa tirahan ng pamilya Rong? Sabi ni Jordan, hindi nagmamadali. Samahan mo muna ako sa underground fort ni Madam Jeng. Gusto kong pumatay ng 2 tao. Nagalit si Jemmy nang maalala niya sina Dieter at Mia, let's go at patayin ang 2 Wizard na yan. Sila ang pinaka nakakadiri na 2 mukha na nakilala ko. Sa simula, patuloy na tinawag ni Dieter si Jordan na isang Diyos, na nagsasabi na siya ay ganap na magpapasakop sa kanya. Inalok pa niya ang kanyang mahal na anak. Gayunpaman, pagkatapos malaman ni Dieter na gustong patayin ni Chairman Rong si Jordan at natumanggi si Jordan na harapin si Chairman Rong ng direkta, lumipat si Dieter ng mga alyansa kay Chairman Rong. Ang lalaki ay ganap na 2 mukha. Susundan niya ang sinumang mukhang mas malakas sa oras na yon. Tungkol naman kay Jordan, alam na niyang hindi mapagkakatiwalaan si Dieter. Ang higit na ikinadismaya niya ay handa silang mag-anak na gamitin si Lota bilang pain para lang makaalis si Jordan. Gustong ipaghiganti ni Jordan si Lota. Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Lota, tara na, hahanap ako ng hustisya para sa iyo. Naglakad ang lahat patungo sa kuta. Akala nila ay walang maglalakas loob na magbukas ng tarangkahan ng kuta para sa kanila, o kaya naman ay susubukang pigilan sila ng mga nasasakupan ng pamilya House o Jeng. Gayunpaman, hindi ito nangyari. Si Jordan at ang iba ay dumiretso sa pasukan ng kuta. Pagdating nila sa entrance, nakaluhod na si Jeng Anli doon. Mommy! Tumakbo si Jeng Siking kay Jeng Anli. Nang makita ni Jeng Anli si Paris Gildon na tumatakbo, sa wakas ay tinanggap niya na ang babaeng Amerikanong ito ay tunay niyang biological na anak. Niyakap niya si Jeng Siking at napaiyak silang dalawa. Baby, are you okay? I'm sorry. Hindi ka naprotektahan ni Mommy ng maayos at muntik ka nang mamatay. Patuloy na sinisisi ni Jeng Anli ang sarili. Naniwala si Jeng Siking sa kanyang ina. Hinding-hindi tatabi ang kanyang ina at pagmasdan siyang nasa panganib. Lumuhod si Jeng Anli at tumingin kay Jordan. Deti Jordan, ako ang may-ari nitong kuta pero hindi ko alam kung kailan kayo umalis ni Lota at ang anak ko. Hindi ko rin alam na sinubukan niyong bumalik lahat pero tinanggihan. I deserve to die. Please punish me. Hawak pa rin ang kanyang mga painting, lumuhod si Jeng Siking at nagmakaawa kay Jordan. Deti Jordan, siguradong walang alam ang nanay ko. Kung alam niya, hindi niya babaliwalain ang mga tawag ko. Tumingin si Jordan kay Jeng Siking at hindi maiwasang mapasulyap sa kanyang mga painting. Parang may nakita siyang hindi nararapat. Inipon ang kanyang sarili, tumingin muli si Jordan kay Lota at naisip sa kanyang sarili, si Lota at si Jeng Siking ay talagang masungit. Anong klaseng kalokohan ang iginuhit nila ng pribado?
Si Zheng Ziqing ay mabuting kaibigan ni Lota at si Zheng Anli ay ang kanyang matandang kasintahan. Walang intensyon si Jordan na parusahan siya. Sinabi ni Jordan, pumasok ka. Nandito ako para kitilin ang buhay ni Dieter House at ng kanyang anak na babae. Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Jordan ang lahat sa kuta. Nasaan ang Wizard na yon, Dieter? Hindi ba siya masyadong mayabang bago ako umalis? Sinuntok pa niya ako at tinutukan ako ng baril. Lumabas ka, bugbugin kita hanggang mamatay. Galit na sigaw ni Jemmy. Hindi nagtagal, dumating ang lahat sa bulwagan at nakita si Dieter. Mukhang walang balak tumakas si Dieter. Wala man lang siyang kasamang bodyguard. Sa pagtutulungan ni na Jordan at Rong Bailun, wala itong kabuluhan kahit na may 1-0-0-0 bodyguard siya sa paligid niya. Nang makita ni Dieter si Jordan, lumuhod siya. Deti Jordan, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Bang! Sinipa at sinuntok ni Jemmy si Dieter. Patawarin kita. Pumunta sa impyerno at sabihin sa Diablo na patawarin ka. Gumapang si Dieter sa Jordan na namamaga ang mukha. Umiyak siya nang nagmamakaawa. Deti Jordan, inaamin ko na nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Nagtiwala ako sa maling tao. Ikaw ang pinakadakila, pinakamakapangyarihan at pinaka-invincible na pag-iral sa mundo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isinusumpa ko ang aking katapatan sa iyo. Naiinis si Jordan na nakatingin lang sa kanya. Kung wala akong kakayahan, patay na ako ngayon. Sino ang magbibigay sa akin ng pagkakataon noon? Pinili mong pumanig kay Rong Bailun. Walang pangalawang pagkakataon. Chairman Rong, tulungan mo akong ayusin ang taong ito. Agad namang naglabas si Xiao ng isang espesyal na pistola at itinutok kay Dieter. Sandali. Nagpatuloy si Dieter sa pagsusumamo. Huwag mo akong patayin. Kapaki-pakinabang pa rin ako. Ang aming pamilya ay nakikinig sa mundo sa mga nakaraang taon. Nakalap kami ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Iligtas mo ang aking buhay. Ang aming nakalap na impormasyon ay tiyak na makakatulong sa iyo. Bang! Binaril at napatay ni Sean si Dieter. Bakit kailangang malaman ng Deti Jordan ang impormasyong nakalap mo? Alam na niya ang lahat. Ang tanga. Nakaramdam din si Sean ng disgusto kay Dieter. Talagang hindi interesado si Jordan sa pagtatago ng impormasyon ni Dieter. Interesado lamang siya sa sikreto ng pamilya Rong at si Dieter ay walang anumang impormasyon tungkol doon. Anyway, makukuha ni Jordan ang mga sikreto sa pamamagitan ni Sean. Matapos patayin si Dieter, ang susunod na target ay si Mia. Si Mia ang direktang nanloko kay Jordan sa pag-akit kay Lota palabas ng kuta na muntik nang magdulot ng kanyang kamatayan. Ang makasalanang babaeng iyon. Nasaan si Mia? Tanong ni Jordan. Sagot ni Zheng Anli, nasa kwarto niya. Sabi ni Jordan, wala siyang lakas ng loob na lumabas. Don't tell me nagbigti na siya sa kwarto niya. Si Mia, ang walang pusong babaeng iyon, ay niloko si Lota na umalis sa kuta. Sa labas ng kuta, halos mapatay si Lota sa tear gas. Sa puntong ito lang naging imposible para kay Jordan na pabayaan siya. Naniniwala siyang alam na alam ni Mia ang nararamdaman ni Jordan kay Lota. Kaya naman, nahulaan ni Jordan na maaaring nagpakamatay si Mia kung hindi, ang naghihintay sa kanya ay ang paghatol ng Diyos. Nakataas na ang sada ng Diyos. Lahat ng nagkasala laban sa Diyos ay parurusahan. Tinanong ni Jordan si Lota, Lota, gusto mo bang pumunta sa kwarto ni Mia para tingnan? Baka patay na siya. Kung hindi siya patay, ikaw na mismo ang pumatay sa kanya para mailabas ang galit mo. Gayunpaman, lubhang hindi komportable si Lota sa pagbanggit kay Mia, Jordan, ayoko nang makita ang babaeng iyon. Si Lota ay napuno ng galit kay Mia, ngunit siya ay isang mabait na babae. Hindi siya ang uri ng tao na maghihiganti sa pamamagitan ng karahasan. Alam niyang hahanapin siya ni Jordan ng hustisya, kaya ayaw niyang personal na makisali sa usaping ito. Kung nabuhay o namatay si Mia ay nasa Jordan. CJ. Ayaw din ni Jordan na gumawa ng marahas na gawain si Lota. Hindi na matutuwa ang isang inosente at cute na babae matapos masaksihan ang sobrang dugo at kamatayan. Kaya naman, mag-isang pumasok si Jordan sa kwarto ni Mia. Matapos itulak ang pinto, tumingala si Jordan sa kisam para tingnan kung nagbigti si Mia. Gayunpaman, walang lubid na nakasabit dito. Hindi patay si Mia sa halip, nakasuot siya ng sexy red lingerie na may black lace.
Ang kanyang tindig ay kaakit-akit at ang kanyang mga mata ay mapang-akit. Hindi napigilan ni Jordan ang tumawa. Itong hangal na babae. Masyadong tanga si Mia, inisip niya talaga na kaya niyang bumawi sa kanyang mga kasalanan sa kanyang kagandahan. Para sa mga lalaking may pera at katayuan, ang magagandang babae ay isang dime isang dosena. Parang hindi pa siya nakakita ng babae. Napakadali para sa kanya na makakuha ng anumang kagandahan. Si Mia naman, tinanggihan pa siya ni Jordan noon. Kahit napakaganda ni Mia, pagkatapos ng lahat ng nangyari, imposibleng maakit si Jordan sa kanya. Ang gusto lang gawin ni Jordan ay patayin siya. Gayunpaman, tumalon si Mia mula sa kama at naglakad patungo sa Jordan na nakayapak. Hubby. Natigilan si Jordan. Bakit siya tinawag ni Mia na hubby? At sa isang American accent. Habang gulat na gulat pa si Jordan, napayakap na si Mia sa kanya. Naramdaman ni Jordan na may mali. Logically speaking, dapat nakaluhod si Mia at nagmamakaawa sa kanya. Bakit hindi siya nagpanik? She even pounded on him intimately and called him hubby. Itinulak ni Jordan si Mia palayo at galit na sinabi, niloko mo ako at si Lota, at may pisngi ka pa para tawagin akong hubby. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa isang Diyos. Sumagot si Mia, hubby, huwag na. Ako si Loren. Igalaw na sana ni Jordan ang kanyang kanang kamay nang mataranta siya. Loren? Noon lang napansin ni Jordan ang sinaunang kwinta sa leg ni Mia. Nakontrol na naman ba ni Loren ang isang taong sumalubong sa kanya? Ito ay nangyari ng higit sa isang beses. Dati, kontrolado ni Loren sina Park Anya at Hailey na makipagkita sa kanya at nakipagtalik pa sa kanya gamit ang kanilang mga katawan. Gaya ng nangyari kanina, agad na lumambot ang tingin ni Jordan. Wala na siyang balak na patayin si Mia. Medyo emotional si Jordan. Hinawakan niya ang kamay ni Mia at nagtanong, Loren, ikaw ba talaga? Sagot ni Mia, syempre ako. Silly hubby. Si Mia is German but I am speaking to you with an American accent now. Would that happen if I am not your wife, Loren? Gusto mo bang i-verify ang identity ko? Hindi ako natatakot na subukan mo ako. Magsisimula ako sa pagsasabi sa iyo ng ilang bagay. The first time we met was on the battlefield in Syria. Nirape mo ako, bad man. The second time, nasa Calf Nostalgia tayo sa New York, di ba? I used this method to meet you before. Ay. Ang kinin sina Park Anya at Hailey dati. Nakalimutan mo na ba? Sa nakikitang napakaraming alam ni Mia tungkol sa nangyari sa pagitan nila ni Loren, hindi na nagduda si Jordan sa kanyang pagkatao. Ngumiti si Jordan. Naalala ko, syempre naalala ko. Pero paano mo nalaman kung paano kontrolin ang mga tao? At saka, bakit mo si Mia? Sagot ni Mia, tinuruan ako ni Sean kung paano kontrolin ang mga tao sa malayo. Protektado ako ngayon ng mga nasasakupan mo sa via, pero labis akong nag-aalala sa iyo. Nabalitaan ko na masamang babae si Mia, natakot ako na saktan kanya, kaya kinuha ko siya para tingnan kung matutulungan kita. Makatwiran ang sinabi ni Mia bilang karagdagan, nagawa na ito ni Loren noon. Hindi masyadong inisip ito ni Jordan, at hindi rin niya ginamit ang kanyang mga kakayahan bilang isang Diyos upang mahulaan ang anuman. Nang makitang naniwala si Jordan sa kanya, bigla siyang hinalikan ni Mia, hubby, miss na kita. Magalang na tinanggihan siya ni Jordan. Nakaramdam siya ng kaunting awkward. Loren, kung gusto mong maging intimate, hintayin mo akong bumalik. I especially hate that Lise, Mia, muntik na niyang patayin si Lota. Hindi ako interesado sa kanya. Sinumpa ni Mia si Jordan sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito ipinakita. Sa halip nagpatuloy siya. Hubby, huwag mo akong tanggihan, okay? With that, hinalikan ulit ni Mia si Jordan. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Jordan. Wala siyang choice. Si Loren ang asawa niya, isa sa dalawang babaeng pinakamamahal niya. Siguradong sasagutin ni Jordan ang kanyang mga kahilingan. Lalong naging mahiyain si Mia, sa totoo lang, hindi talaga sinapian si Mia ni Loren. Ito ang plano ni Dieter. Si Dieter ay nakikinig sa buong mundo. Kung saan may mga berdeng halaman, nakikinig siya sa mga usapan ng mga tao at nangongolekta ng impormasyon. Mula nang maging mas kilala si Jordan, inutusan ni Dieter ang kanyang mga tauhan na bigyang pansin siya.
Sa makatuwid, alam ni Dieter at ng kanyang anak ang tungkol sa karanasan sa relasyon nina Jordan at Lauren at kung ano ang nangyari sa nakaraan. Upang maunawaan ang mga pag-uusap na isinasagawa sa buong mundo, alam ng lahat sa pamilyang House ang higit sa 1-0 wika bilang karagdagan sa kanilang katutubong Aleman. Kabilang sa mga ito, ang Ingles, Chino at Pranses ay nakalista bilang pangunahing wikang pag-aaralan. Nakaramdam si Mia ng sobrang kasiyahan habang nakikipag-usap kay Jordan. Hehe, Jordan, ano naman kung Daddy Jordan ka? Paano kung niloko ko kayo ni Lota? Hindi ka ba nakikinig sa akin ng masunurin ngayon? Gayunpaman, makalipas ang 5 minuto. Yare. Sinaksak ni Jordan si Mia sa puso. Bumagsak si Mia sa kama. Ang dugong umaagos mula sa kanyang katawan ay agad na nagkulay pula sa puting kumot at bedsheet. Nasa bingit na siya ng kamatayan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit at pagtataka. Bago siya namatay, ginamit niya ang huling lakas niya para tanungin si Jordan. Paano mo masasabing hindi ako asawa mo? Alam ni Mia na nalantad ang kanyang kilos. Kung hindi siya atake ni Jordan. Walang pakialam na sinabi ni Jordan, ang asawa ko ay isang napakalinis na babae. Ako lang ang lalaking nakasama niya. Masyadong maganda ang performance mo ngayon. Pumikit si Mia na galit at umalis sa mundong ito. Siya siguro ang kauna-unahang babae na pinatay ng lalaki dahil sa sobrang galing niya. Lumabas si Jordan sa kwarto. Nagmamadaling lumapit sina Jeng Anli at Jemmy. Jordan, okay ka lang? Mukhang nag-aalala si Jemmy. Nagmamadaling sinabi ni Jeng Anli, I'm sorry, Jordan. Nakalimutan kong sabihin sa iyo ngayon lang. Mukhang may binabalak si Mia at ang kanyang amay. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla nilang nakita na patay na si Mia. Sinabi ni Jordan, nalaman ko na ang tungkol sa sikreto ng pamilya House. Gumagamit sila ng mga berdeng halaman para mag-eavesdrop sa mundo. Naisip ko rin na marami silang malalaman tungkol sa akin. Paano ako maluloko? Parehong patay si Dieter at ang kanyang anak na babae at naipaghiganti na si Lota. Nga pala, saan nagpunta si Lota? Gusto ni Jordan na malaman ni Lota ang kinalabasan na ito. Gusto niyang malaman ito na palagi itong nasa tabi niya. Kung magdusa siya, tiyak na tatayo si Jordan para sa kanya. Sinabi ni Jeng Anli, sabay na bumalik sina Lota at Seking sa silid ni Lota. Sinabi rin ni Jemmy, tama. Ang dalawang maliliit na babae ay napakalihim at may mga masasamang ngiti sa kanilang mga mukha. Siguro kung ano ang ginagawa nila. Samantala, sa kwarto ni Lota. Kinuha ni Lota ang mga painting ni Jeng Seking at masayang niyakap ang mga ito. Ngumiti si Jeng Seking. Maglaan ka ng oras sa paghanga sa mga kwadro na ito. Hindi ako mananatili dito kasama mo. Masayang tumango si Lota. Salamat, Seking. Pagkaalis ni Jeng Seking, pinatay ni Lota ang mga pangunahing ilaw sa silid bago binuksan ang dim bedside lamp. Pagkatapos ay umakyat siya sa kama na nakayapak at humiga para humanga sa mga painting. Hehehe, nakakahiya. Hindi man lang napagmasdan ni Lota ang mga painting ngunit namumula na ang kanyang magandang mukha. Hindi niya maiwasang maalala ang ginawa niya kay Jordan sa lihim na silid na yon. Ngayong nailabas na ni Jeng Seking ang lahat, ang mga alaala ay naging mas konkreto. Ibinalik ni Lota ang kanyang telepono sa silent mode at tuwang-tuwang binalikan ang mga drawing. Gayunpaman, matapos silang tignan ng ilang sandali, napakunot ang noo ni Lota. Isinuot niya ang kanyang sapatos at tumakbo sa kwarto ni Jeng Seking na may dalang mga painting. Seking, buksan mo ang pinto. Patuloy na kumakatok si Lota sa pinto. Natagpuan ito ni Jeng Seking na kakaiba. Pagkabukas ng pinto, nakita niya si Lota at nagtanong, ano yon? Itinuro ni Lota ang mga painting at nagtanong, Seking, mali ba ang pagguhit mo? Kumunot ang noo ni Jeng Seking. Nagdrawing ako ayon sa inilarawan mo. Ano ang mali? Sa sobrang pagkabalisa ni Lota ay hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Hindi naman dapat ganito, di ba? Ngumiti si Jeng Seking. Akala niya alam niya ang tinutukoy ni Lota. Lota, bagamat hindi pa ako nakipagrelasyon, marami akong alam tungkol sa mga romantikong bagay. Ganyan talaga ito. Talagang walang pagkakamali. Nang marinig ito ni Lota ay agad siyang napaiyak. Sob. Napalupasay si Lota sa lupa at patuloy na umiiyak. Para siyang naghihirap mula sa ilang matinding hinaing.
Si Jeng Siking ay labis na nalilito. Anong problema, Lota? Agrabyado na sinabi ni Lota, mali lahat. No wonder hindi ako buntis. Sob-sobi. With that, she threw the paintings aside and ran off. Tumakbo si Lota papuntang Jordan. Sa sandaling ito, kararating lang nina Jordan, Shaon, Jeng Anli, Jemmy at ang iba pa sa bulwagan. Jordan. Umaagos ang mga luha sa kanyang mukha, inihagis ni Lota ang kanyang sarili sa mga bisig ni Jordan. Nag-aalalang tanong ni Jordan, Lota, anong problema? Anong nangyari? Sino ang nangbuli sa'yo? Sabihin mo sa akin. Naisip ni Jordan na isa pang masamang babae, tulad ni Mia ang nangbuli sa inosenteng si Lota. Pinunasan ni Lota ang kanyang mga luha at sinabing, Jordan, maaari ka bang mag-imbento ng isang time machine at hayaan mo akong bumalik sa isang taon na ang nakalipas, hindi, kalahating taon na ang nakalipas ay magagawa na. Ngumiti si Jordan. Si Lota ay mayroon pa ring ugali ng isang batang babae. Tila hindi nabuli si Lota. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa nang maalala niya ang nakaraan. Bumalik ka sa nakaraan? Hindi ko kayang gawin ang ganoong bagay na lumalaban sa langit. Mahuhulaan ko lang ang hinaharap. Lota, ano ang gusto mong gawin 6 na buwan na ang nakalipas ngunit hindi mo nagawa? Mukhang galit na galit si Lota. Matagal niyang tinitigan ang mukha ni Jordan bago sinabing, Hindi. Hindi naman sa hindi ko nagawa. Mali lang ang ginawa ko. Sob-sobi. With that, muli siyang bumulusok sa mga braso ni Jordan at umiyak ng maingay. Panay ang tapik ni Jordan sa likod niya at inaalo siya. Silly girl, anong ginawa mong mali? Nang makitang wala talagang masamang nangyari kay Lota at parang batang babae lang ang kanyang inaakto, ngumiti si Jeng Anli. Lota, normal lang na gumawa ng mga maling pagpili sa nakaraan. Marami akong nagawang maling bagay noong nakaraang taon. Halimbawa, ang hindi paggugol ng mas maraming oras sa aking anak na lalaki at anak na babae, hindi pagpapahalaga at paggalang sa Diyos. Jordan. Pero dahil nangyari na, matatanggap na lang natin. Walang sinuman ang maaaring bumalik sa oras at baguhin ang mga bagay. Si Jemmy ay naninigarilyo habang sinasabi niya, gumawa din ako ng mga maling bagay sa nakalipas na taon. Kung maaari kong balikan ang isang taon na nakalipas, malamang na hindi ako nasangkot kay Park Sora. Natigilan si Jemmy mula nang sabihin sa kanya ni Jordan na anak ng kanilang ama si Park Sora. Hindi na siya naglakas loob na kausapin ang kanyang ama. Araw-araw siyang nagdarasal na hindi siya ang biological na anak ng kanyang ama. Nagplano pa siyang magsagawa ng DNA test mamaya. Niyakap ni Jordan si Lota at inaalo habang nakatitig kay Jemmy. Malamang, nagmamadaling inayos ni Jemmy ang sarili. Siguradong ibig kong sabihin. Talagang hindi. Kaawa-awa ang iyak ni Lota at nagtaas ng boses. Ayaw niyang may ibang nakawin ang kanyang spotlight. Siya ang pinaka-naagrabyado ngayon. Sinabi ni Lota, Jordan, papatayin ko ang Wizard na iyon, Shaon. Yare. Si Shaon ay umiinom ng tsaa sa gilid. Nang marinig niyang binanggit ni Lota ang kanyang pangalan, iniluwa niya ang kanyang tsaa. Medyo na-curious si Jordan. Ano pa ang ginawa ni Shaon kay Lota na ikinagalit niya ngayon? Mabilis na sinabi ni Jordan, Lota, patay na si Shaon. Si Shaon ay nasa katawan ni Rong Bailon ngayon, kaya hindi siya nakilala ni Lota. Tama. Halos kalahating metro na ang taas ng damo sa libingan niya. Huwag na nating alalahanin ang nakaraan. Gayunpaman, galit pa rin si Lota. Jordan, utusan si Salvatore na hukayin ang bangkay ni Shaon mula sa sementeryo at hagupitin ito. Maglagay ng ilang piraso ng papel ng pamilya Jeng sa loob at pasabugin ito. Pasabugin ang kanyang libingan hanggang sa magkapira-piraso. Dahil dito, hindi napigilan ni Shaon na magsalita. Lota, pinalaki ka ni Ellen Handley. Hindi mo siya kayang tratuhin ng ganito. Iiyak na sana si Shaon. Gustong hagupitin ni Lota ang orihinal niyang katawan at bugbugin siya. Sa huli, pinalaki ni Shaon si Lota. Bagamat pinaghigpitan niya ang kanyang personal na kalayaan, pinakitunguhan niya ito ng maayos. Bukod dito, marami siyang itinuro sa kanya. Siya ay kasing galing ng isang mentor sa kanya. Ngunit gusto ni Lota na gawin ang isang malupit na bagay sa kanyang bangkay. Nang marinig ni Jordan kung gaano ang galit ni Lota kay Shaon, nalaman niya kaagad na may ginawang masama si Shaon para saktan siya. Sinamaan ng tingin ni Jordan si Shaon. Shut up!
Hintayin mo ako sa kwarto ko. Haharapin kita mamaya. Walang lakas ng loob na pabulaanan, masunuri namang pumayag si Shaun at pumunta sa kwarto ni Jordan. Napatulala sina Jemmy, Jeng Anli at ang iba pa nang makita nila ito. Masyadong mabangis si Jordan. Naglakas loob siyang pagsabihan si Rong Bailon ng ganito. Para itong matanda na nag-lecture sa isang bata. Hindi nila alam na ang kasalukuyang Rong Bailon ay si Shaun at ang kanyang kapalaran ay nasa kamay ni Jordan. Tinulungan ni Jordan si Lota pabalik sa kanyang kwarto. Pagkatapos buhatin siya sa kama, tinanong ni Jordan, Lota, anong hindi kapatawaran na ginawa ni Shaun sa'yo para magalit ka sa kanya? Na hindi mo siya mabitawan kahit patay na siya. Sabihin mo sa akin, ipaghihiganti kita. Walang kwenta ang paglabas sa bangkay ni Shaun. Pero dahil nasa tabi niya ang tunay na Shaun, maaaring maghiganti si Jordan para kay Lota. Sigaw ni Lota. Pervert si Shaun. Nagsinungaling siya sa akin. Ano ang kanyang pagsisinungaling sa'yo? Tanong ni Jordan. Gayunpaman, tumanggi si Lota na sabihin ito. Tumingin lang siya kay Jordan ng makahulugan at nagtanong. Jordan, pwede ba tayong magkasama? Dati, pakiramdam ko sapat na maging babae mo ako sa loob ng 24 oras sa kwartong iyon. Pero ngayon, na-realize ko na wala talaga kita. Jordan, gusto kitang makasama, okay? Hinaplos ni Jordan ang kanyang buhok at sinabing, Lota, noong nahulog ka sa panloloko ni Mia, na in love din ako sa'yo. Muntik ka nang mamatay sa labas para sa akin at wala kang pinagsisisihan. Paano ko natitiis na iwan at iwan ka? Masayang umiti si Lota. Talaga? Jordan, willing ka ba talagang tanggapin ako? Tumango si Jordan. Yes, I'm very willing. But, as you know, may dalawa na akong asawa. I have to get their permission before can marry you. Alam ni Lota na kahit tanggapin siya ni Jordan, hinding-hindi niya maikukumpara sina Loren at Victoria. Gayunpaman, si Lota ay hindi kasing dominante gaya ng iba pang kababaihan mula sa 8 dakilang pamilya. Payag siyang maging pangatlong asawa, ang pinakapinabayaan, ang may pinakamababang katayuan. Hindi mahalaga. Hanggat maaari siyang maging asawa ni Jordan. Sabi ni Lota, babalik ako sa Vikia kasama ka. Naniniwala akong talagang tatanggapin ako ni na Loren at Victoria. Kinurot ni Jordan ang cute na maliit na mukha ni Lota. Naramdaman din niya na dahil cute at inosente si Lota, malamang napapayag sina Loren at Victoria. Sabi ni Jordan, Lota, magpahinga ka muna. Hahanapin kita mamaya. Gayunpaman, nag-atubili si Lota na humiwalay kay Jordan. Gusto niyang manatili siya rito kasama niya. Tutal, pumayag na si Jordan na makasama siya. Maaari silang matulog ng magkasama. Pakiusap ni Lota. Jordan, saan ka pupunta? May mas mahalaga pa ba kaysa samahan ako? Ngumiti si Jordan. Tutulungan kitang hagupitin ang isang bangkay. Nataranta si Lota. Hindi na nagpaliwanag pa si Jordan bagkus ay bumalik na lang siya sa kanyang kwarto. Binatukan niya si Shaun nang makita siya. Bang! Lumuhod si Shaun sa lupa, hindi man lang naglakas loob na lumaban. Galit na galit si Jordan. Shaun, i-start ka. Anong mga kasinungalingan ang sinabi mo kay Lota noong nakaraan na ikinagalit niya at gusto niyang hagupitin ang bangkay mo? Natakot si Shaun na muling i-activate ni Jordan ang Golden Headband Curse. Sapat na sa kanya ang namumuong sakit ng ulo. Nagmamadali niyang ipinaliwanag, inosente ako, Daty Jordan. Hindi ako nagsinungaling kay Lota. Bakit ako magsisinungaling sa kanya? Ano ang sinasabi mo? Confident na depensa ni Shaun sa sarili. Naniniwala siya na maganda ang pakikitungo niya kay Lota sa nakalipas na 10 taon. Ano man ang itinuro niya sa kanya ay nadumisan ng kanyang sariling bias na pananaw, ngunit hindi siya nagsisinungaling sa kanya. Ngunit biglang may naisip si Shaun at nakaramdam siya ng hiya. Tila naalala niya na nagsinungaling siya sa kanya tungkol sa isang bagay. Sabi ni Jordan, hindi ko rin alam. Kung alam ko, baka patayin kita. Napalunok ng kaba si Shaun. Gumapang siya kay Jordan at hinawakan ang kanyang binti. Daty Jordan, kami ang pinakakatugmang partner in crime. Nakalimutan mo na ba? Sabay nating pinatay ang mga master ng pamilya ni Park at Miyamoto. Sabay-sabay din nating winasak ang pagiging overlord ni Rong Bailon at matagumpay na nabuo ang mind transplant procedure. Atin ang kinabukasan. Agawin ko si Rong Bailon at dodominahin ang mundo.
Samantala, kontrolado mo ang lahat ng bagay. Hindi tayo mapaghiwalay. Labis na kinasusuklaman ni Jordan si Shawn, lalo na dahil sa naunang matinding labanan nang maglabas siya ng mga biochemical weapons at pumatay ng maraming sibilyan. Gayunpaman, kinailangan niyang aminin na silang dalawa ay talagang nakatadhana. At saka, hindi talaga kaya ni Jordan na wala si Shawn ngayon. Sinabi ni Jordan, hindi ako interesado na maging isang world overlord, at hindi ko gustong kontrolin ang mundo. Ang tanging bagay na gusto kong malaman ngayon ay ang sikreto ng pamilya Rong. Kahit si Jeng Anli ay nagsabi na ang sikreto ng pamilya Rong ay dapat na makalangit. Gusto ko talagang malaman kung gaano ito kalaban sa langit. Tumayo si Shawn. Hindi lang ikaw. Nababaliw na ako sa pag-isip. Kapag nalaman na natin itong makalangit na sikretong ito, magiging atin na ito, haha. Siya nga pala, Daty Jordan, ayon sa sarili kong investigasyon at espekulasyon, nang pasabugin ng pamilya Jeng ang kanilang papel, agad na tumakas si Rong Bailun patungo sa kanyang kanlurang sikretong base ng China. Ngayon, lahat ng bagay mula sa lugar na iyon ay dinala sa Fort Rong. Sa madaling salita, hanggat pupunta tayo sa Fort Rong, malalaman natin kung ano ang makalangit na sikreto ng pamilya Rong. Daty Jordan, dahil hindi ka na makapaghintay, pumunta tayo ngayon. Totoong sabik na malaman ni Jordan at ayaw niyang mag-aksaya ng kahit isang segundo. Hindi na siya makapaghintay na malaman ang sikreto ng pamilya Rong. Gayunpaman, nanaig ang kanyang pagiging maingat at tinanggihan niya ang mungkahi. Huwag kang masyadong mag-alala. Ang mga pangunahing researcher, subordinates at imbensyon ng pamilya Rong ay nandoon. Wala tayong alam sa mga bagay doon. Madali tayong ma-expose kung nagmamadali tayo ngayon. At saka, kung nag-imbento ang pamilya Rong ng isang uri ng nakakatakot na sandata na wala tayong alam, baka mamatay tayo doon. Masyadong delikado. Si Shawn ay isa ring maingat na tao. Matapos maingat na isaalang-alang ang mga salita ni Jordan, natanto niya na ang kanyang mga alalahanin ay wasto. Kung ang isang tao mula sa 1,500 ay nakakuha ng makabagong makamandag na bomba ng tear gas na hindi pa niya nakita noon. Hindi niya alam kung paano gamitin ito o mapagtanto kung gaano kalaki ang pinsalang idudulot nito. Hindi rin niya alam kung ano ang dapat tandaan kapag hinahawakan ito. Maaaring hindi niya sinasadyang i-activate ang gas bomb nang hindi nakasuot ng anumang kagamitang pangproteksyon. Sa huli, baka mauna siyang malason hanggang mamatay. Sa harap ng advanced na high-tech at heaven-defying na imbensyon ng pamilya Rong, si Jordan at Shawn ay magiging katulad ng ignorante na taong iyon mula noong 1,500. Baka aksidente nilang masaktan ang sarili nila. Siyempre, ang pamilya Rong ay may mga nangungunang mananaliksik at alam nila ang lahat ng mga panganib at tamang pamamaraan. Ngunit hindi ito tulad ng mga pampublikong poster na naglilista ng lahat ng kinakailangang pag-ingat na ipapadikit sa lahat ng dingding. Bukod dito, inaasahan ng mga mananaliksik na ito na malalaman ng tunay na Rong Bailun ang lahat ng wastong pag-ingat at hindi mag-iisip na paalalahanan siya. Dapat ba nating kunin ang isang siyentipiko mula sa base at tanungin muna siya, sabi ni Shawn. Nagtanong si Jordan, kung gagawin mo yon, hindi ba nito ilalantad ang katotohanan na hindi ikaw ang tunay na Rong Bailun? Labis din ang pag-aalala ni Shawn dito. Nagpakita siya ng masamang ekspresyon. Papatayin natin siya pagkatapos niyang ibunyag ang lahat. Ngunit mas maingat si Jordan kaysa kay Shawn. Sino ang nakakaalam kung ang mga siyentipikong ito ay may anumang mga lihim na pamamaraan upang ipaalam na may mali? Paano kung ang taong ito ay nagbigay ng tip sa iba pa niyang kasamahan? Paano kung malayuan niyang kontrolin ang ilan sa mga device sa base? Hindi sumang-ayon si Jordan. Marunong ka lang pumatay ng tao. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang isang scientist mula sa pamilya Rong? Paano mo siya mapapatay ng ganoon lang? Tumango si Shawn. Talagang hindi madaling mag-alaga ng isang mahusay na siyentipikong mananaliksik. Gumastos ako ng maraming pagsisikap sa aking mga talento sa siyentipiko. Ano ang tungkol sa'yo? Mayroon ka bang magagandang ideya? Sinabi ni Jordan, pumunta muna tayo sa tirahan ni Rong Bailun para makilala ang kanyang pamilya at tingnan ang kanyang mga tirahan. Baka may mga pahiwatig doon. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Shawn. Tama ka. Baka nakaugalian na ni Rong Bailun ang pagsusulat sa kanyang diary. Baka naisulat na niya ang marami niyang sikreto. Siguradong may mapapala tayo kung pupunta tayo sa bahay niya. Huwag na tayong mag-antala kung ganoon.
Aalis na ba tayo kaagad? Ayaw din ni Jordan na mag-aksaya ng oras. Sabi niya, nagpapahinga si Lota. Aalis kami kaagad pagkatapos niyang magising. Ang tirahan ni Rong Bailun ay talagang wala sa ilang liblib, misteryosong lokasyon. Nakatago ito sa simpleng paningin. Ito ay matatagpuan sa isang kilalang distrito ng tirahan. Chaoyang Park, ang pinakamarangyang mayayamang distrito sa Beijing. Maraming Chinese celebrity kabilang ang mga sikat na aktor at direktor ang nanirahan sa Chaoyang Park. Ang mga multimilyonaryo mula sa buong mundo ay mayroon ding mga tahanan doon. Bilang pinuno ng isang lihim na pamilya, hindi inaasahan na manirahan si Rong Bailun sa ganoong mataas na profile na lugar. Siyempre, isa lamang ito sa mga tahanan ni Rong Bailun. Nagmamay-ari din siya ng hindi gaanong kapansin-pansing mga tirahan sa mas tahimik na maliliit na bayan. Sa kanyang pagkakakilanlan bilang Rong Bailun, inimbitahan ni Shawn sina Jordan, Lota at ang pamilyang Zheng sa kanyang tahanan sa Chaoyang Park bilang mga panauhin. Sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanila bilang mga bisita, talagang pinahintulutan niya silang lahat na makalusot sa tirahan ng pamilya Rong. Malapit nang makilala ni Shawn ang asawa, anak at anak ni Rong Bailun. Medyo kinakabahan siya ngayon, natatakot na malaman ng pamilya ni Rong Bailun na siya ay peke. 3 Bentley ang pumasok sa mansyon sa Chaoyang Park. Ang asawa ni Rong Bailun ay naabisuhan na at naghihintay sa pasukan kasama ang kanyang anak na lalaki at babae. Umupo sina Shawn at Jordan sa backseat ng sasakyan. Ang driver ay ang pinagkakatiwalaang aide ni Shawn. Sa kotse, nakita ni Shawn ang isang medyo may edad na babae mula sa malayo. Alam niya na ang babae ay asawa ni Rong Bailun, si Mingla. Nasa 40 si Mingla at mukhang kaedad niya. Hindi siya nag-abala na alagaan ang kanyang sarili tulad ng ibang mga marangal na babae. Ang kanyang hitsura at figura ay tulad ng isang ordinaryong mayaman na babaeng insik. Sa karamihan, mayroon siyang mas pinong kilos at mas magandang balat. Hindi siya masyadong maganda o bata. Logically speaking, sa teknolohikal na lakas ng pamilya Rong, magiging madali para sa kanila na gumawa ng gamot na maaaring magmukhang mas bata sa kanya ng 10 o 20 taon. Ngunit si Mingla ay hindi masyadong maselan sa kanyang hitsura. Si Shawn ay isang mababaw na lalaki at hindi niya gusto ang mukha at figura ni Mingla. Hindi niya maiwasang magreklamo. Hindi ako makapaniwala na ang asawa ng numero 1 tao sa mundo, si Rong Bailun, ay mukhang ordinaryo. Siya ay mas mababa kaysa kay Zheng Anli. Sinabi ni Jordan, ayaw mo sa kanya. Maaari mo lang siyang patayin at pakasalan si Paris Gildon. O, ang ibig kong sabihin ay ang dating Zheng Seking. Sa totoo lang nanunuya si Jordan, ngunit hindi ito namalaya ni Shawn. Tumango si Shawn. Sa tingin ko rin. Kunin muna natin ang makalangit na sikreto ng pamilya Rong. Pagkatapos ay isipin ko ang pagpapalit ng asawa. Smack! Sinampal siya ni Jordan. Gusto mo ba talagang gawin ito? Kinuha mo na ang katawan ni Rong Bailun, ang kanyang asawa, anak at anak na babae. Ngayon, gusto mo pa silang patayin? Binabalaan kita, bawal kang patayin ang asawa ni Rong Bailun. Malapit nang sakupin ni Jordan ang lahat ng bagay sa pamilya Rong, kabilang ang iba't ibang armas at sikreto na naimbento nila sa mga nakaraang taon. Napatay na ni Shawn si Rong Bailun. Ayaw ni Jordan na may mangyari sa pamilya ni Rong Bailun. Kung hindi, kahit na matagumpay na nakuha ni Jordan ang lahat, pakiramdam niya ay isang mamamatay tao at isang tulisan. Makonsensya siya ng husto. Masunuring sumunod si Shawn. Paglabas natin ng sasakyan mamaya, hayaan mo akong mapanatili ang kaunting dignidad. Kung hindi, maghihinala ang asawa at mga anak ko Malamig na sabi ni Jordan, alam ko na ang gagawin. Maya-maya ay huminto ang sasakyan. Bumaba si Shawn sa sasakyan at naglakad para yakapin ang asawa ni Rong Bailun, si Mingla. Honey! Niyakap siya ng mahigpit ni Shawn bago siya hinalikan. Alam niyang maganda ang relasyon ng mag-asawang ito at ilang dekada na silang nagmamahalan. Si Jordan at ang iba ay bumaba at naglakad. Elra Rong. Sina Jordan, Zheng Anli, Lota at iba pa ay bumati kay Mingla. Magalang na tugon ni Mingla at niyaya sila sa villa. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang 19 taong gulang na batang lalaki ang tumayo sa harap ni Shawn at galit na nagtanong, Daddy, nabalitaan ko na pinatay mo si Uncle Ban. Totoo ba yon? Napakahusay ng pakikitungo sa amin ni Uncle Ban. Bakit mo ginawa yon?